Minsan pa ang pag-aaral ng salita, hiyamin pong gagawin sa dakong ito, sa tahanan, pamilya, ni Tatay Ogos at Nanay Clarita. Ano po? Sila po yung residents dito. Ayan po sila, ano? Kumbaga, sila po yung matanda sa dakong ito. Sila po yung nangangasiwa sa dakong ito upang ang salita ng Diyos ay mahayag sa aming kalagitnaan, ano? Kaibigan, sana po kung kayo man ay manunod ng video ito, sana meron kayong matututunan. Kasi po, tungkol po ito sa salita ng Diyos, ano? Wala po kaming ginagawang masama. Kami po yung nagbabasa ng mga Bible. Kung inyo mapapansin po, o Tatay Ogos, ingat mo nga yung Bible mo. Ayan. Yung Bible niya pong ginagamit, Magandang Balita Biblia, ito, makapal. Ako naman, Magandang Balita, pero yung manipis lang, New Testament lang, ano? Kaya sinisigurado po namin ang inyong napapanood, napapakinggan, ay ango po sa Biblia, hindi ango sa aming sariling karunungan. Ano po? Kaya tayo po mag-aaral ngayon. Panginoon Diyos, subuhin mo yung Santong Espiritu upang siyang mangasiwa sa amin pagbubulay ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, amen. O sige, Tatay Ogos, doon sa libro ng 1, chapter 3, pag-ibasa nyo po, ano? Dito po sa 19, yun lang po. Verse 19. Pag nakita nyo po tayo, guys, pakibasa nyo po, ano? 1 chapter 3 verse 19. Atin pong papaksayin ngayon itong isang talatang ito na sinasabi ng kasulatan ang tungkol po sa kalagayan ng tao. Ano po? Ang sitwasyon ng tao sa harapan ng Diyos. Dito po dinidescribe niya ang tao, ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Ano po? Sige, nakita mo na tayo, Ogos? Oh. Sige po, pag-ibasa nyo lang, ano? Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan, ang ilaw. Ngunit inibig pa ang mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayun, ano? Inyong napansin po yung talatang ito, binabanggit po yung ilaw at saka dilim. Ano po? Ngayon, para makita natin kung sino yung ilaw at kung sino yung dilim. Ano? Tatay Ogos, pakibasa mo sa chapter ng 1 pa rin. 1:9 kung sino yung ilaw na tinutukoy ni 1. Doon sa sulat niya sa 3:19 ng 1. Yan, para makita po natin kung sino yung ilaw na tinutukoy. Chapter 9, verse 5 ng 1. Dito po kasi sinabi yung ilaw, ano? Ngayon, para wag tayo malito kung sino yung ilaw. Kaya babasahin natin yung mismong salita ng ating Panginoong Yesukristo. Ano po? Sa 1:9-5.
195. Babasahin po, no? Opo. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ayan, maliwanag ano? Amen. Ang sabi ni Jesus, abang ako'y nasa sanlibutan, ako yung ilaw. So yung sinabing ilaw ni Juan, wala pong iba pala kundi ang Panginoong Jesucristo. Ano po? Para wag lang po kayong malito ano, kasi sabi ni Juan sa 3:19 ay naparito sa sanlibutan ng ilaw. So ibig sabihin, yung naparito sa sanlibutan ay wala pong iba kundi si Jesus. Ibig sabihin, ang Jesus galing sa langit pumunta rito sa sanlibutan. Ngayon, tignan naman natin yung dilim. Kung sino po yung dilim. O tayo Gos, Gawa 26. Tignan naman natin yung dilim. Kung sino yung dilim na tinutukoy sa Biblia. Gawa 26 verse 18. Yun lang po. Simulan mo sa 17 tayo, Gos. Sa 17 mo simulan basahin, ano? Para makita po natin kung sino naman yung dilim ng Biblia na tinutukoy ni Juan doon sa 3:19. Ano po? Yan. Pag nakita mo tayo, Gos, babasahin nyo po, ano? Nandito po kami sa Paradise Site, sa Guardian Bible Study, ano po? Meron po akong kasama, mga, ayan po, mga kabatahan. Ano po? Sinasali namin sila para matuto po sila tungkol po sa salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos, hindi lang para sa mga matatanda, kundi para di sa mga bata. Ano po? Ayan. Nabasa mo tayo, Boss. 26 na gawa, no? Gawa 26, 17, 18. 17, 18. Opo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo. At ngayon din sa mga hintil kung saan kita susugo. Mumulat mo sa kanila mga mata, ibabalik sila ang kaluwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Dito po nakita naman natin ang kung sino po yung dilim sa Biblia. Wala pong iba kundi si Satanas. So dito, na-distinguish na po natin ngayon yung 1:19 ay 19 na tinutukoy ng ilaw at saka dilim. Yung ilaw, wala pong iba kundi si Jesus. Yung dilim, wala pong iba kundi si Satanas. Ngayon, tayo Gos, ulitin mong basahin yung 1:19. Pakiulit mo pong basahin yan. Diyan na-distinguish na natin yung ilaw at saka yung dilim. Ayan, babasahin po natin muli, ano? 1:19. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa salibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ang mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayan. Yung pong taong masasama, ayaw lumapit kay Jesus, ilaw. Kasi po masasama ang kanilang mga gawa.
kaya ayaw nilang lumapit. Ibig sabihin po, sila ay nasa kadiliman. Nasa poder or kapangyarihan ni Satanas. Alam niyo po ba yung nasa kay Satanas kung anong ginagawa nila? O Tatay Ogos, para makita naman natin yung ginagawa nung nasa dilim, kung ano ang kanilang ginagawa sa buhay. Unang 1, chapter 2, verse 16, 17. Yan, ano po? Unang 1, chapter 2, verse 15, 16, 17. Yun po, ano? Ito po yung gawa ng mga nasa dilim or na kay Satanas, na hayo pong lumapit sa liwanag o sa ilaw o kay Jesus. Ito po ang kanilang ginagawa sa kanilang buhay o ang kanila pong pamumuhay. Ganito po, babasahin ni Tatay Ogos. Ano po? Kung inyo napapansin po, verse by verse po ang binabasa natin, ano? Wala pong nanggagaling sa aking ano yan. Kahit ako, wala rin po akong karunungan. Nagkataong ginagamit lang po ako ng Diyos sa pag-ebangelyo. Gaya dito po, ano? Para makita lang natin yung ginagawa nung nasa kadiliman. Ano bang ginagawa nila? Ano po, yan. Tignan natin ang pahayag ni Juan, yung kanyang mga turo at aral. Yan. Unang 1, chapter 2, verse 15, 16, 17. Yan. Opo. Basa po pag nakita niyo po. Ang lahat na sa salibutan, ang pagnanasa Sa 15 muna tayo, Gos. 15. Oh, simulan sa 15. Verse 15, 16, 17. Huwag niyong ibigin ang salibutan o ang mga bagay na sa salibutan. Ang umiibig sa salibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat na sa salibutan, ang pagnanasa sa ng laman ay pagnanasa ng mga mata at mga pagmamalaki sa buhay na ito na hindi magmumula sa Ama, kundi sa salibutan. Nawala ang salibutan at ang lahat na sa bagay na pinagnanasan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Ayun. Ang sabi ni Juan, huwag mong ibigin yung nasa sanlibutan o yung mga bagay sa sanlibutan. Ano po yung mga bagay sa sanlibutan na ipinagbabawal ni Juan na huwag mong mamahalin, huwag mong ibigin? Yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at saka yung kapalaluhan o kayabangan sa buhay. Kapag sinabi pong pagnanasa ng laman, itong laman na nakikita po ninyo sa akin, yung laman na katawan natin, kapag yan po ay pinaliligaya mo, pinasasaya mo sa pamamagitan ng mga bagay dito sa sanlibutan, yung katawan mo, kinakasangkapan mo, yung katawan mo, winawasak mo. Yung pagnanasa ng mata, yung nakikita natin.
Yun nakikita natin. At saka yung kayabangan, kapalaluhan sa buhay, pagmamatahas, pride. Lahat ng yan, ang sabi ni Juan, hindi galing sa Diyos. Kung hindi galing sa Diyos yan, kanino galing yan? Ano po? Basahin naman natin, unang 1:5-19, Tatay Hugos. Tignan natin ang sinasabi ni Juan. Yung mga bagay dito sa sanlibutan, kung sino nagmamantine. 5:19. Opo, unang 1:5-19. Ano po? Ito po kasi yung sinasabi ni Juan doon sa 3:19, yun nasa kadiliman. Yung kanilang mga buhay ay makamundo sila, makasanlibutan sila. Yung pagnanasa ng laman, ng pagnanasa ng mata at kapaluluhan sa buhay o kayabangan. Opo. Alam natin tayo na sa Diyos kahit nasa buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ayun. Sino po ngayon ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo? Buong sanlibutan. Buong sanlibutan. Kaya ang buhay ng tao po, eto lang sa kasanayan. Hindi po pa yung bata, ipinanganak yung bata. Wala namang alam sa masama't mabuti yung bata. Pero magtataka kayo abang lumalaki yung bata. Abang tinuturuan ng magulang. Kung minsan kung ano pa yung pinagbabawal ng magulang, yun pang ginagalaw ng mga anak. Ano po? Nakikita nyo po, nagmamanifest na po yung kamunduhan sa isang bata. Kung minsan po, ganito. Anak, wag mong gagalawin yan. Baka masira yan. Kung alin pa yung pinagbawal mo, yun pang gagalawin hanggang masira nga. Ibig lang sabihin po, ang tao po walang magagawa talaga. Kasi po yung buong mundo, the entire universe, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya bata pa lang, nagmamanifest na po yung kasalanan. Hanggang sa nagkakaedad, nagmamature. Abang nagmamature siya, parang kawayan. Yung kawayan po, pag tumubo yan, diretso, hanggang sa yuyuko na yan. Kapag yumuko na yung kawayan, kahit na ituwid mo yan, bumabalik pa rin yan sa dati, yung kanyang pagiging nakayuko. Ganyan po ang tao. Kaya abang pinagsasabihan mo, ang bata laging nagiging matigas ang ulo. Di po ba ganon? Kaya sabi ng magulang, bakit napakatigas ng ulo mo? Lagi naman kitang tinuturuan. Pero bakit ganon? Yung sinasabi ko, hindi mo na sinusunod. Di po ba ganon ang mga magulang? Kaya magtataka kayo, kung minsan masasabi mo saan kaya ako nagkamali? Bata pa lang, inuhubog ko na. Pero, saan umantong yung bata? Sa kasawian. Kasi po, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo ang mundong ito. Para lang po tayong mga puppet ni Satanas, pinaglalaruan lang tayo. Kagaya ng isang puppeteer sa mga kapestahan, mga sarswela. Ganyan po tayo. Kaya nakita nyo na po dito ang diferensya, no? Na yung nasa Diablo, ayaw ngayon lumapit kay Jesus sa ilaw. Bakit? Ayaw po nilang malantad ang kanilang masamang gawain. Yun po nakalagay sa 1 Tayo, ulitin mo nga yung
Juan 3:19. Anong sinabi ni Juan doon? Masama ang kanilang gawain. Ginusto po ba nilang maging masama? Hindi. Meron po kasing nag-i-influensya sa kanila. Kaya sila naging masama. Yan ang diablo. Yan. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa salibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ang mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama kanila mga gawa. Ayan. Yan palang ayaw sa ilaw, masama kang tao. Masama kang tao. Ipinakita ni Juan kung paano umatol ang Diyos. Ang Diyos mabait. Nung araw po, meron po ako nakausap isang negosyante. Sabihin na natin negosyante. Ang hanap buhay niya po, nagpapahiram ng pera sa Manila City Hall. Yung mga nagtatrabaho doon, dahil sumusweldo po sila sa ATM, isinasanla ang kanilang ATM. Alam niyo po ba yung lalaki na yon, nakaharap ko yun, nag-Bible study ako sa bahay nila. Ang sabi niya sa akin, ang Diyos ay mabait, sabi niya sa akin eh. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero, tama ka kako, pero tandaan mo, ang Diyos marunong din magalit at mamarusa. Kasi po yung ugali niya, nagpapahiram siya ng pera, pag hindi makabayad ang isang tao, minumura niya. Hindi makabayad, nagmumura siya, minumura. Di po ba masama yung pagmumura? Masama yan. Kaya nadadahanan ko siya. Dahil po sa kanyang ugali. Ngayon, tignan nga natin, marunong nga bang magalit ang Diyos sa Tayogos? Sa 1:3:36. Pakibasa nyo po. Diyan pinakikita ni Juan na ang Diyos ay marunong magalit. Kaya hindi niya po sukat akalain na meron po palang talata sa Biblia, ang Diyos ay nagagalit. 26. Opo. Ang gusto niya lang, ang Diyos ay mabait. Para hindi siya mapagalitan. Lagyan mo ng ganyan, Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanyang putan Diyos. Ayun. Marunong po magalit ang Diyos, napupuhot ang Diyos. Kaya wag niyo pong isipin ang Diyos ay mabait. Mabait po sa mabait. Pero pag hindi po kayo sumunod sa Kanya, kaya nga po ginawa yung impyerno para doon sa mga ayaw sumunod sa Kanya. Doon po dadalhin sa impyerno. Kaya sabi ni Juan, ito ang paghatol ng Diyos. Ipinakita niya paano niya atulan ng tao. Para lang maintindihan niyo po baka sabihin niyo, mabagsik pala ang Diyos, naghahatol. Opo, marunong maghatol ang Diyos ng parusa. Tandaan niyo po. Pero, may pagkakataon pa naman. Tayogos 1:3:18 ang basahin mo ngayon. Tingnan po naman natin dito sa 1:3:18. Ano naman ang sinasabi ng kasulatan? Ano po? Ito, iban yan sa mama ko. Hindi inatulan parusa ang sumampalataya sa anak. Ngunit inatulan na ang hindi sumampalataya. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisang anak ng Diyos. Amen.
Ayun. Ang hindi sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, si Jesus po. Ayun. Yun po yung mga taong nasa kay Satanas, nasa kadiliman, na ayaw lumapit kay Jesus. Ano po? Tayo go, sulitin mo nga. 3:18 ng 1. Hindi hinatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisang anak ng Diyos. Amen. Halimbawa po, nabubuhay kayo sa lupa. Napangaralan kayo ng salita ng Panginoon. At dumating po ang panahon na namatay ka. Hindi ka nasumpungan ng Diyos na sumasampalataya sa kanyang anak. Dahil po sa gawa ng iyong buhay. Yung nakasulat sa unang 1, chapter 2. Kung yun ang buhay mo, yun po ang ibig sabihin nitong inatulan na. Maliwanag po. Past tense yung salita, inatulan na. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa lupa dito. Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Pero ang buhay mo ay kamunduhan pa rin. Ibig sabihin, kahit nakikinig ka ng Bible study, nagsisimba ka, umaating ka sa gathering ng Diyos, pero ang buhay mo makamundo pa rin. Under ka ng condemnation. Kanya lang, hindi mo pa mararanasan ngayon ang parusa ng Diyos. Kasi nga, ang Diyos hindi naman marusa sa mga taong buhay. Ang pinaparusa ng Diyos, yung mga pagpatay ka na. Hanggat buhay ka, hindi ka parurusahan, gumawa ka ng gumawa ng masama. Hindi ka parurusahan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, magbalik luhog ka sa Kanya. Pero kung inabot ka ng kamatayan na walang yaka pa rin, ang buhay mo, wala ka nang sisisihin kundi ang sarili mo. Ano po? Tayo Gos, Hebreo 9:27. Dito pinakikita po ng kasulatan, yung patay ang pinaparusahan, hindi po yung buhay Kasi mahal tayo ng Diyos 27, Hebrew. Hebreo chapter 9 sa 27. Pag nakita mo, tayo Gos, pagibasa nyo lang po, Sila po yung mga kasama namin sa Garden Bible Study. Ano po, ayan mga kabatahan. Ano po? Maganda ito habang bata sila, nakakapakinig sila ng salita ng Diyos para magkaroon sila ng takot sa Diyos. Para habang lumalaki sila, matakot sila sa Diyos at yung gawaing masama ay maging bagay na ilagan nila. Ano po? Kaya ang pagtuturo hindi po nakukuha sa misanan lamang. Pangmatagalan po ang pagdidisiplina ng salita ng Diyos. Ayan po sila, kabataan po yan. Taga rito rin sila. Ayan, nalitrato pa sila. 27. Opo. Tinagda sa mga tao na misan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayan, maliwanag. Kailan daw ibababa ng Diyos ang paghuhukom? O yung condemnation? Pag ang tao po ay patay na. Doon na po magsisimula ang panibagong buhay mo. Kung hindi ka nasumpungan, sumasampalataya kay Jesus, pagkamatay mo, right away,
doon ka kagad sa apoy ng impyerno. At hindi ka na po malilipat kung saan doon. Pag napunta ka sa impyerno, permanente na po yun. Kailan malalasap ng tao ang impyerno? Pag siya po ay namatay na sa kanyang physical na pangangatawan. So, dyan nyo po makikita, ang sabi ni Juan, inatulan na. Ibig sabihin, dala-dala mo na yung atol mo. Parang ganito po para bibigyan ko yung ng halimbawa. Halimbawa po, yung isang akusado na huli at ang kanyang kasalanan, pumatay siya ng tao. Siyempre, ang lilitisin muna sa korte, ilalahad-lahat ang ebidensya. Kapag napatunayan ng hukuman na siya pumatay ng tao, ang ihahatol din po ng hukuman ay kamatayan din. Pero kapag hinatol ng hukuman ng kamatayan, hindi naman po agad-agad papatayin ka na. Hindi ka muna papatayin, babalik ka rin pa sa kulungan. Total, nire-review pa rin po nila yung kaso mo. Kasi po, kung aapila ka, at sa iyong pag-apila, at napatunayan ng highest court, o ang Korte Suprema, talagang pumatay ka. Itatakda po nila ngayon kung kailan ka papatayin o bibitahin o silya elektrika o lethal injection. Hindi naman kapag sinabi ng korte, final yan. Ang korte po kasi final ng kanyang ang kanyang pag-uusga. Hindi naman pag binaba ng Korte Suprema na kailangan patayin ka sa lethal injection, hindi kagad na papatayin ka kagad. Meron silang ilalagay na petsa kung kailan ka bibitahin. Ano po? Yan. Pero buhay ka pa. Pero kung hindi ka nagsisi, hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, gaya nung nakapako sa cross na kriminal. Nung malapit na po silang mamatay, nung sabi ng isang kriminal, Jesus, alalahanin mo po ako. Anong sabi ni Jesus? Oo, isasama kita ngayon din. Nang isuko niya po ang kanyang buhay kay Kristo, malapit na siyang mamatay. Nag-confess na siya kay Jesus. So, tinanggap naman po ni Jesus ang kanyang confession. Ano po? Kaya tayo pong nabubuhay. May pagkakataon pa tayo kahit anong sama natin. Isuko ang buhay natin kay Jesus. Siya lang po ang pwedeng magligtas sa atin. Ano po? O, Tatay Ogos, pakibasa mo naman yung 1:3:17 naman. Diyan. Diyan natin na naman makikita. Talagang hindi po namamarusa ang Diyos. Kasi po, sa isang pagkakataon, meron akong nakausap na isang tao na merong karamdaman, sakit. Sinabi ko, bakit siya nagkasakit? Ang sagot niya sa akin, pinarurusahan ako ng Diyos. Kita niyo po. Siya na po umatol sa kanyang sarili. Pinarurusahan daw siya ng Diyos. Pero ang Diyos po, hanggat mahari, hindi po siya namamarusa. Sabi ko nga po, kung patay ka na, doon ka palang tatanggap ng hatol. O doon ni gagawa, Diyong parusa. O, 3:17. Babasahin po. Opo. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Amen. Kita nyo po? Isinugo si Jesus dito sa mundo. Sa tao. Hindi upang parusahan ng tao, kundi upang iligtas ang tao. So maliwanag po, ano?
ang gusto ng Diyos, iligtas po tayo. Hindi po masayang Diyos kung tayo po'y mapupunta sa apoy ng impyerno. Hindi po kaligayahan ng Diyos yun. Ang kaligayahan ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang nakabubuti sa Diyos, tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Unang Timoteo, Tatay Ogos, chapter 2. Dito po natin makikita, no? Ano ang kalugod-lugod sa Diyos? Parusa o kaligtasan? Ayan po. Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Tingnan nyo po kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Ang kaligtasan ba o ang parusa sa impyerno? Yan. Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Babasahin. Opo. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ayan po, ano? Amen. Itong mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Ano po yon? Ang kaligtasan ng tao. Ibig sabihin, yung kamatayan ng tao, hindi po nakalulugod sa Diyos yan. Pero tatandaan ninyo, talaga pong may takda ang tao. May tao pong namamatay na matanda na, may mga namamatay na nasa gitna ng edad. Meron naman namamatay, nasa sinapupunan pa lang ng mga magulang, ng nanay. Namamatay na po sila. Ibig sabihin lang, talagang may katakdahan ng buhay ng tao. Pero ang gusto ng Diyos, bago man lang dumating yung takda ng iyong buhay, naisuko mo na ang buhay mo kay Jesus. Bago maging uli ang lahat. Gaya ng isa nakapako sa krus, nakatabi ni Jesus noon. Yung pinagdiriwang ang mahal na araw. Anong sabi niya? Jesus, alalahanin mo ako. Naligtas po yun. Today is the day of salvation. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Kaya sana po, huwag niyo po sanang isipin, kung kayo man po'y dumaranas ng iba't ibang challenges ng buhay, akala niyo po pinabayaan kayo ng Diyos. Hindi. Hindi po nagpapabaya ang Diyos sa tao. Isipin niyo po, araw-araw tayong kumakain. Bakit hindi nauubos ang bigas? Isipin niyo yun. Bakit hindi tayo nauubusan ng bigas? O hindi po ba? Naglalahan ng Diyos ng bigas. O hindi tayo nauubusan ng isda. Ang Diyos din ang naglalahan ng isda. Lahat ng pangangailangan ng tao, wala pang tao, binigay na ng Diyos ang lahat. Kaya nung nilikha ng Diyos ang tao, kumpleto na po kailangan ng tao, nandito na po sa lupa, kasama na niya. Tatrabahuin na lang natin. Yung lupa, binigay ng Diyos. Bungkalin mo na lang yung lupa, magtatanim ka. May pagkain ka na. Yung iba po, tamad magbungkal. Kaya nagugutom. Kasalanan pa ba ng Diyos yun? Kung naghihirap ka sa buhay, ikaw na may depression yan. Ano po? Pero tatandaan nyo po, dalawa lang yung tao sa mundo. Isang masunuri sa Diyos at isang suwail sa Diyos. Sino po yung ayaw sa Diyos? Yung nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sila po yung tatanggap ng ato. Gaya ng ating natalakay, na inisa-isa po natin sa sulat ni Juan 3:17, 3:18, 3:19. Kumbaga po, ini-specify lang po natin ang isa't isa. Na-specify naman po. Sa Biblia rin natin kinuha yung sagot. Hindi ko po sagot yun.
binabasa po ni Tatay Yogos yun, ano? Sa edad ni Tatay Yogos na 80 na, lolokohin pa ba kayo niyan? Hindi na kayo lolokohin yan. O, nagbabasa lang din siya. Kagaya ko, nagbabasa lang po kami ng Biblia. At salamat na lang, ano? Mayroong Biblia na gagamit. Na? Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Nawa ang iyong salita ay pakinabangan namin, kaming mga nanonood ng bidyong ito. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay yung paghahanin, kung meron man po silang mga sakit na daladala o dinadahing, iyo po silang pagalingin. Tunay nga po sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Maraming salamat po sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa Paradise Heights. Ano po? Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Kung tawagin po nila permanent housing or Smoky Mountain. Ano po? Nasa programa po tayong ang kasaysayan ng Hiwaga. Bakit po Hiwaga? Panoorin nyo po hanggang wakas ang bidyong ito. Ano po? Minsan pa. O kaya Garden Bible Study kasi garden po ito. Wala sa loob ng tahanan. Ayun, o, tignan nyo po, no? Yan. Puro halaman po ang nakikita ninyo. Mga kabatahan. Ang pinaka-commander-in-chief dito, wala pong iba kundi si Tatay Yogos at saka si Nanay Clarita. Ano po? Yan. Yan. Para makita nyo lang po, ano? Ayan. Ayan, ano? Hanggang dito na lamang po ang ating Garden Bible Study. Amen. God is good. All the time. God is good. Amen.